Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Bahagi ng agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagdaan ang 123 Agreement o ang Civil Nuclear Cooperation Deal sa kanyang official trip sa United States para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting. Inilahad ito sa isang pulong balitaan ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual na kasama rin sa APEC Summit sa San Francisco, California. Kinumpirma rin ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na lalagdaan nga ang Civil Nuclear Cooperation Agreement sa pagitan ng dalawang bansa sa sidelines ng APEC meeting trip ng punong ehekutibo. Matatandaang noong bumisita si US Vice President Kamala Harris sa Pilipinas noong nakaraang taon, inanunsyo nitong magkakaroon ng kolaborasyon ang Maynila at Washington sa 123 Agreement na magpapahintulot ng pagluluwas ng US nuclear technology sa Pilipinas. Nakasaad sa kasunduang ito na maaaring gumamit ang Pilipinas ng US nuclear technology, hindi para sa digmaan kundi para sa energy security at climate goals. Pinagtitibay ng kasunduang ito ang legal framework na pinahihintulutan ang paghahatid ng US origin special nuclear material at pagluluwas ng nuclear fuel reactors at equipment para sa mapayapang paggamit. Nauna nang magpahayag ng interes ang mga US firm tulad ng NuScale Power Corporation at Ultra Safe Nuclear Corporation na magtayo ng nuclear energy facility sa Pilipinas sa pamamagitan ng small at micro modular reactors. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas ang Land Bank of the Philippines ng kabuang 1.1 bilyong piso para sa fuel subsidy ng 170,130 public utility vehicle o PUV drivers. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga driver ng public utility jeepneys o PUJs at buses, taxis at Transportation Network Vehicle Services o TNVS. Ayon kay Land Bank President at Chief Executive Officer Lynette Ortiz, kaisa ang Land Bank ng pamahalaan sa paghahatid ng maagap na tulong sa lokal na sektor ng transportasyon. Dagdag ni Ortiz, makatitiyak ang publiko na pinabibilis nila ang pamamahagi ng fuel subsidy upang suportahan ang mga PUV driver at operator sa buong bansa. Nakapaglista ang fuel subsidy program ng Department of Transportation o DOTR at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 1.36 na milyong target beneficiaries na tatanggap ng ayuda ng pamahalaan. Mayroon itong kabuang alokasyon na 3 bilyong piso na magpapagaan ng epekto sa kanila ng tumataas sa presyo ng krudo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat modernized PUJ at UV Express drivers ng 10,000 piso at 6,500 piso kada driver ng traditional PUV at TNVS. Patuloy pa rin ang LTFRB sa pagsumite ng listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa Land Bank. Nauna nang ipagpaliban ng Commission on Elections mula sa election spending ban ang fuel subsidy dahil sa hiling ng LTFRB. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, kumpiyansa ang isang grupo ng negosyanteng mga Pinoy hinggil sa pagiging mabenta ng mga lokal na produktong pagkain ng Pilipinas sa pamilihan ng China. Ito ay matapos makilahok ang grupo sa ika-6 na China International Import Expo o CIIE sa National Exhibition and Convention Center sa Shanghai, China.
Sa isang panayam, sinabi ng business group na maaaring mabago ng oportunidad na makilahok sa naturang eksibisyon ang kanilang buhay at makatulong na mapabuti ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Fisher Farms Incorporated Chief Executive Officer Imelda Madarang, marami pang dekalidad na produkto ang Pilipinas na maaaring hindi pa alam ng mga Chinese. Sa pamamagitan anya ng CIIE, umaasa silang mapapalakas pa ang koneksyon at kooperasyon ng mga kumpanyang Pilipino at Chino upang umangat ang buhay ng mga Pilipinong tagapagluwas, mangingisda at magsasaka. Pahayag naman ni Gakayan General Merchandise Owner Rebecca Gakayan, makabubuti ang pagbubukas ng Chinese market sa industriya ng kape sa Sultan Kudarat. Para naman kay Gerb Golden Hands Corporation Owner Dolores Lazarus, malaki ang papel na ginagampanan ng CIIE upang pag-ugnayin ang mga maliliit na exporters tulad nila sa mga negosyanteng Chinese na naghahanap ng produktong Pinoy na nasubukan nila sa kanilang pagbisita sa Pilipinas. Samantala, nagpahayag si Davao City Durian Association President Emmanuel Belviz na patuloy nilang paggagandahin ang kalidad ng kanilang mga ani at iba pang produktong durian upang makasabay sa standards ng Chinese market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.